Okay, so good morning po. Morning po, sir. Morning po. Okay, so start na po tayo ng ating orientation for Japanese language. Ano po? Okay po? Yes po. Okay. So, first of all, I'm your Japanese language instructor, no? My name is John Eric Alimorom. So, you may call me Eric Sensei. So, simula ngayon, ang tawag niyo po sa akin ay Eric Sensei. Naintindihan po? Yes po. Yes po. Okay. Yes po, sir. Yes po. First of all, so tatanungin ko po kayo, no? Bakit po kailangan nyo mag-aral ng Japanese language? So, sino po ang makakasagot? Okay, Mr. Arnold Silvestre, bakit po kailangan nating mag-aral ng Japanese language? Okay, so wala. Okay, so explain ko sa inyo bakit nyo kailangan mag-aral ng Japanese language, no? So kayo po ay kasama sa Japanese training program. Ano po? 'Di ba kayo po yung ipapadala ng Hino sa Japan, di po ba? Okay. So bilang isang trainee sa Japan, no? So kailangan niyo po talaga ng Japanese language and skills. Ano po? So skills and Japanese language. So first po ang kailangan niyo po is skills. Ano po? So yun yung pinag-aaralan po natin ngayon, yung skills dito sa TMP Tech, no? Okay. So mag-aaral din kayo ng Japanese language kasi nga po hindi po kayo makakapunta ng Japan kung hindi nyo alam din yung language. Okay? So hindi rin po kayo makakapunta ng Japan kung alam nyo lang is yung language and wala din kayong skills. Di po ba? So yun po yung kailangan nating ibalanse yung pag-aaral ng Japanese and pag-aaral po ng skills. Okay. So kayo po ay trainee ng Hino, di po ba? Hino? Hino. Opo, sir. Okay. Motors. Yun po ay anong ginagawa niyo po doon? Mga trucks ba yan and buses? Yes, sir. Okay. Yes po. Yes. Okay. So, kasali po kayo sa Japanese training program. So, kailangan nyo pong mag-aral ng Japanese language. So, umpisahan po natin ang ating Japanese language orientation. Okay. So, sa Japanese language orientation, nakikita po sa screen. Meron po kayo nakikita? Meron po. Okay. Yes po, meron po. Nihongo. Okay. So, Nihongo or Japanese language. So, isa lang po yan. So, Nihongo, yan po yung Japanese ng Japanese language. Ano po? So, simula po ngayon, tatawagin po natin na Nihongo ang Japanese language. So, any questions pa bago tayo mag-start ng orientation? Kung meron kayong mga tanong, magsabi na po kayo. Magtanong na po kayo. Bago tayo mag-start. Sir, matututo rin po ba kami magsulat ng hiragana, katakana po, tsaka kanji? Yes po. No. Hiragana and katakana and kanji. Reading and writing ng hiragana and katakana. So, any questions po bago tayo mag-start? Okay, so let's start na po. Okay, so Nihongo, Japanese language. Okay. Japanese characters. So kung nababasa po, nakikita po sa screen? Japanese characters. Okay, so mag-i-start po tayo ng Japanese characters. So pinaka-umpisa, pinaka-basic, no? So Japanese characters, kailangan po nating matutong magsulat at magbasa ng Japanese characters. Okay.
So there are 4 types of Japanese characters. So meron daw pong 4 na types ang Japanese characters. So first, meron tayong hiragana characters. Okay. So kung nakikita nyo po dyan, hiragana characters is only used for Japanese words. Okay. So ano po ba yung mga Japanese words? No. So yan po ay yung mga salitang Japanese, no? Naka-Japanese. And then, number 2, meron tayong katakana characters is used for foreign words. So, dalawa ang ating pinaka-main na characters dyan. Meron tayong hiragana characters is na ginagamit po sa mga Japanese words. And katakana characters na ginagamit po natin sa mga foreign words. So, ano po ba ang pagkakaiba ng Japanese words sa foreign words? No po. So, kung tayo magbabasa, no, ng Japanese characters, ang ginagamitan po natin is hiragana characters. Ang next po is katakana characters na ginagamit po sa pagbasa ng foreign words. So mamaya po, malalaman po natin kung paano tayo makakapagbasa ng hiragana and katakana. So number 3, kanji characters means Chinese characters. No? So ang Chinese characters or kanji, no, ang tinatawag natin ay hiniram ng salita ng Japanese galing sa Chinese, no? Hiniram po ng mga Japanese yung salitang Chinese or yung mga characters ng Chinese. So meron po tayong mga klase ng pag-halo-halo ng hiragana and kanji. Okay, so hiragana, merong pinaghahalo ng kanji. Or pwede rin naman natin gamitin yung full hiragana. Ito ba? Okay. So next, number 4. Romaji means Roman characters o yung tinatawag natin na English alphabet. Yung A, B, C hanggang letter Z. No. So Romaji, ginagamit lang po ang Romaji sa pagbasa. Okay? Hindi po natin ito gagamitin, no, hanggang dulo sa pinakahuli. So ang Romaji ay ginagamit lang po natin sa pagbasa ng hiragana and katakana characters. Para lang malaman natin yung basa. Okay? So any questions po? Any questions po bago tayo mag-proceed sa susunod? Okay. So wala po kayong questions, no? So, meron tayong 4 types ng Japanese characters. Meron tayong hiragana characters na ginagamit po sa Japanese words. Okay? Katakana characters na ginagamit lang po natin sa foreign words. And meron tayong kanji characters. So, ito ay medyo advanced na pag kanji. So, ang pinaka-main po natin is hiragana and katakana. So, yung 3 and 4 na kanji and romaji, no, gagamitin lang po natin yung romaji, yung number 4, sa pagbasa ng hiragana and katakana. So yung kanji characters, medyo advanced po. Medyo sa huli po natin malalaman yan. No? Okay? So by next year po, mag-face-to-face na po tayo or pupunta na po kayo dito sa TMP Tech. So makakapag-aral naman po tayo ng kanji. No? Okay? So ang pinaka-main focus natin is hiragana and katakana. So ulitin ko, may questions po? Wala naman po, sir. Okay. So, naintindihan, ibig sabihin? Naintindihan po? Opo. Yes po, sir. Okay. Okay. So, next. Okay. So, nakikita nyo dyan, usage of characters. No? Usage of characters. Yung paggamit po ng mga characters natin. So, nakikita nyo po dyan sa pinakauna, hiragana. Okay. So hiragana characters po 'yan. No, nakikita niyo po is sulat ng hiragana characters po 'yan. No, 'yan po yung paggamit ng or usage ng characters. No. So and then meron tayong kanji. Okay? So kanji, may mapapansin kayo diyan na parang Chinese character, no, sa pangalawa. So Chinese character po 'yan. Okay? So and romaji. So romaji, 'yan po yung English alphabet. So mababasa po natin 'yan, no? Siyempre hindi pa naman po tayo marunong magbasa ng
hiragana, and kanji. So mapapansin nyo sa Romaji, kaya nyo basahin siya. So ano po yung basa niyan? Ohayo gozaimasu. Ulitin ko. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. So ohayo gozaimasu ang meaning po is good morning. So ang ohayo gozaimasu is Japanese word. No, kagaya po ng pagkakasabi ko sa inyo kanina, yan po ay hiragana. So ang hiragana po ay ginagamit sa Japanese word. Okay, so hiragana, mapapansin nyo, ohayo gozaimasu. Okay, ohayo gozaimasu, Japanese word po siya. Ang meaning po is good morning. Okay, so kung tayo ibabate, gamitin po natin si ohayo gozaimasu ng good morning. Okay, so next, meron tayong katakana. So katakana, no, yan po ay ginagamit po ulit sa foreign word. So mapapansin niyo po dito, Romaji. No, paano natin babasahin yung katakana characters na ito? So gagamitan po natin ng Romaji. So ano po ang basa pag Romaji? Radio. 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 So radio ng meaning is radio. So radio, radio, yan po ay foreign word. So tandaan nyo, ang Japanese po ay hindi fluent sa pagsasalita ng English. No, so mapapansin nyo po, merong pagkakaiba. Radio, radio sa English. Okay, so yan po yung paggamit ng hiragana and katakana characters. Ulitin ko po. Reminder po ulit, no? So hiragana characters is only used for Japanese words. So refer to example given. Nakikita niyo po dyan, meron tayong example, di po ba? So ohayo gozaimasu. Ito po yung katakana characters. So saan po ba ginagamit ang hiragana characters? Sa Japanese word. Okay, so ohayo gozaimasu, Japanese word po siya. So katakana characters is only used for foreign words. So refer to example given. So ano yung example po natin? Yan po ay radio. So example, radio. So ang meaning po is radio. So yan po ay isang klase ng foreign word. Okay? So any questions po before mag-proceed? Questions? Wala po. Ay. Okay. Naintindihan po? Opo. Yes po. Okay. Yes. Okay, so next is Japanese pronunciation. So nakikita po? Yes, sir. Okay. Japanese pronunciation. So a mora is a unit of sound, weight of a syllable, equivalent in length to one Japanese characters. Okay, so mora. So ang ibig sabihin po ng mora is syllable. No? Okay? So kung sa English meron tayong syllable na tinatawag, di po ba? So ang mora, yan din po ay syllable. No? Ang pagkakaiba lang po sa English at saka sa Japanese characters ay yung pagbasa po ng characters. No? So ulitin ko po, meron tayong pagkakaiba sa English at sa Japanese na syllables. Okay. So next po, the Japanese language is based on 5 vowel sounds. No? Meron pong 5 vowel sounds ang Japanese language. So a, makikita niyo po dyan, no? So ituturo ko po. A, I, U, E, O. Okay. A, I, U, E, O. Kung sa Tagalog or sa English meron tayong A, I, U, E, O, di ba? Ganun din po sa Japanese Japanese language. Meron po siyang 5 vowel sounds. A, I, U, E, O. Ano po? So which are used alone or attached
to either a consonant. No? So, kung sa English character, meron tayong consonant, no? At saka vowel. So, pag pinagsama natin yan, for example po, K plus A. No? So, ibig sabihin po, ang basa po dyan ay ka. Ano po? Sa Japanese character, iisang character lang po siya. No? So, ang ibig sabihin po, kung sa English characters, meron tayong K at A. Sa Japanese language, meron naman po tayong ka. No? Ka. So, iisa lang po yung kanyang sulat. No? Or to a consonant plus the semi-vowel. Kung mapapansin nyo, meron tayong character na Y. Dito ba? So, K plus Y plus A. So, ang ibig sabihin po niyan ay kya. So, ang pagbasa po dyan ay kya. So, meron tayong kya. Ito, no? So, mamaya, ituturo ko po sa inyo kung paano tayo bubuo ng characters. Kung pag nakita po natin yung hiragana chart, katakana chart, and then yung mga combination. So, mapapansin nyo mamaya or tuturo ko sa inyo mamaya. So, meron tayong special mora or special syllable. No? Sa Japanese po, meron tayong isang character na ganito. So, ang basa po dito ay no? Hindi po siya binabasa ng letter N. Okay? Kung sa English, binibigkas po natin yan ng letter N, di po ba? Yung ito. So, sa Japanese po, binibigkas po natin yan ng Okay? Po ang basa dyan, hindi po letter N. Okay. So, may any questions ba bago tayo mag-proceed? Any questions? Wala na po, sir. Wala po, sir. Okay. So, next. So, next is hiragana chart. Okay, so ulitin ko po, ang hiragana chart ay ang hiragana characters ay ginagamit po natin sa Japanese words. Japanese words lamang po, okay? So makikita niyo po diyan, meron tayong hiragana chart. Kung paano yung chart natin ng pagsulat ng hiragana characters. Okay, so hiragana. No, ito po yung full na hiragana chart. Okay. So, kailangan po natin ma-memorize at sa ulo yung pagsulat niyan. Okay. So, first, mapapansin niyo po dito yung 5 vowel sounds. No? Okay. So, meron tayo dito na A, I, U, E, O. So, pakisundan lang po yung mouse. A, I, U, E, O. So, ito po siya, no? A, I, U, E, O. So, simula po sa kanan. A, I, U, E, O. Okay. So, next po ay meron tayong K-line. So, ang tawag po dyan ay K-lines po, no? Yung linya ng K. So, susundan lang natin yung vowels na A, I, U, E, O. So, pag naging K-lines po siya, magiging ka, ki, ku, ke, ko. Okay? So, ulitin ko. Ka, ki, ku, ke, ko. So, ito yung ating K-lines. Okay. So, next, meron tayong S-lines. Yung linya na for S. No, sa mga S. Okay. So, sa, shi, su, se, so. Ulitin ko. Sa, shi, su, se, so. So, kung napapansin nyo, bakit walang si? Okay. So, sa Japanese characters po, wala tayong bigkas na si. Yung SI, wala po nun. So, yung ating si ay magiging shi. Ganun po sila mag-pronounce ng si. So, magiging shi. Ulitin ko. Sa, shi, su, se, so. So, kailangan nyo ma-memorize po talaga kung paano ang
pagsulat at pagbasa ng hiragana characters at ng katakana characters. Okay, so next, meron naman tayong T-lines. No? So tapos tayo sa K, sa S, and then next po tayo sa letter T. So ta, chi, tsu, te, to. Ulitin ko. Ta, chi, tsu, te, to. So ito po yung ating T-lines. No? So ta, mapapansin niyo po dyan, ta. Ito po ay chi. So wala pong T sa Japanese language. Wala po silang bigkas na T. Yung TI. Wala pong ganon. So ang pagbasa po nila doon ay chi. So next po is su. Okay. So wala din pong tu sa Japanese language. No? So ang kanilang pamalit doon ay su. Okay, so susundan nyo lang po ulit yung a, i, u, e, o. No? Ta, chi, tsu, te, to. Okay. So katulad ng sabi ko sa inyo kanina, yan po ay minimemorize mo. Okay. Next po is N-lines. So sa N-lines, meron tayong na, ni, nu, ne, no. Ulitin ko. Na, ni, nu, ne, no. So mapapansin niyo po ulit, ang ating vowels is a, i, u, e, o. So next naman ang ating lines po ay letter N, di po ba? So na, ni, nu, ne, no. Okay, next. Punta naman tayo sa H. H lines po. Ha, hi, fu, he, ho. Ha, hi, fu, he, ho. So kung napapansin naman po dyan, no, wala tayong who. No, yung basa po dyan ay who. Pero minsan po, binabanggit po ito na who. Pwede rin po natin gamitin si who dito. So who or fu, wala pong pagkakaiba. Pwede rin po siyang basahin ng who. Pero ang pinakagamit po talaga niyan is who. Okay, so next, M lines naman po tayo. Ma, mi, mu, me, mo. Okay. Ma, mi, mu, me, mo. Okay, so yan yung ating M lines. No? So next is yung ating Y. Y lines. So ya, yu, yo. Ya, yu, yo. Okay, so Japanese language po, wala po tayong yi at ye. Hindi po, wala pong words or wala pong ganong salita sa Japanese language. So wala po tayong yi at ye. So ya, yu, yo lang po ang ating meron sa Y lines. Okay, next is yung ating R lines. No? So mga letter R naman po. Ra, ri, ru, re, ro. Ra, ri, ru, re, ro. So ayan po yung ating R lines. So next is yung ating W. No, W line. So wa and then wo. So wala din tayong wi, wala tayong wu, wala tayong we. So sa Japanese language, wala pong salitang wi, wu, we. So yan lang po ay wa tsaka wo. And then yung ating special mora, yung pagkakasabi ko sa inyo kanina, yung ating special mora, ang basa po dito ay hindi to siya binabasa ng N. No, hindi po binabasa ang N. Yan po ay binabasa natin ng Okay? So any questions po? Sir, yan na po ba lahat ng alphabet ng hiragana? Yes po. Ito po yung lahat ng alphabets ng hiragana. So meron tayong special pa. No? Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng specials na hiragana characters. Okay? So any questions po?
Sir, napansin ko lang po dun sa word na hiragana. Okay. Yung ga po, saan po ba, paano po siya? Kasi binibase ko Okay. po yung hiragana sa ano po, sa chart po. Okay, sa chart, binibase mo sa chart. So, susunod po ang paggamit po ng Dakuten and Handakuten. So, meron po yung mga iba dyan na lines ay madadagdagan lang po ng ating special symbol na magpapalit ng mga G lines, B lines, P lines, at kung ano pa. Okay? So, sa next po, meron po tayo dyan. Next. Okay po. Okay. Salamat So, any po. questions po? Wala na po. Okay. Okay. This hiragana chart is the most basic form of Japanese writing. So, this hiragana chart is the most basic form. Pinaka-basic form of Japanese writing. 46 characters po lahat-lahat yan. So, excluding the Dakuten and Handakuten. Excluding po. Ibig sabihin po, hindi pa kasama yung Handakuten and Dakuten. No, so meron pa tayong Dakuten and Handakuten. Okay? Ulitin ko po. And then, hiragana characters is only used for Japanese words. So, inulit lang po natin. No. Saan po ba ginagamit ang hiragana characters? Yan po ay ginagamit lang po sa mga Japanese words. Okay. So, next po tayo. So, proper writing of Japanese characters. So, meron po siyang proper writing ng hiragana or katakana. So, hiragana po muna tayo. So, Japanese writing is based on a system of strokes. So, ibig sabihin po, ang Japanese characters ay hindi basta-basta isinusulat. Kung saan mo gustong magsimula, no, hindi po ganon. No, so, binabase po natin yung Japanese writing sa system of stroking. So, meron niyang, yung 46 characters kanina, meron niyang talagang naka-assign na system of strokes. So, susunod pa, papakita ko po sa inyo kung paano yung mga stroking po niyan. So, a stroke is defined as the line form when the pencil touches the paper to when it is lifted from the paper. So, meron po yung 1, 2, and 3 na system, na stroking. So, merong mga 1 strokes, merong 2 strokes, merong 3 strokes, at kung ilan mang strokes yan. No, hindi basta-basta po isinusulat ang Japanese characters. No. So, mapansin nyo, sabi po dyan, is defined as the line from when the pencil touches the paper. So, once na nag-touch sa paper, yung pencil or yung ballpen na gagamitin po natin or kung ano mang panulat yan, yan po ay isang stroke na. No. So, pag yan ay inangat mo, pangalawang stroke na yon or yung susunod na stroking na po yon. No. Okay. So, some characters can be written in a single stroke. Kagaya po ng sabi ko sa inyo kanina. Merong isang stroke, merong dalawang stroke. No. Ang Japanese characters. So, single stroke, others in 2 or more. The key thing to remember is the order. No, ang pinaka pinagbabasehan diyan or yung pinaka key, no, para maalala po natin or masaulo po natin is yung order ng pagsulat. So which means kailangan yung talagang practicein lagi. No, in which you should write the strokes, which we can conveniently called kakijun. So kakijun yan po ay tinatawag po natin na stroke order. So stroke order, ang Nihongo po is kakijun. Okay? So kakijun means stroke order. Kailangan po talaga nating masaulo yung kanyang kakijun. So next is the stroke order chart. Ayan po. Kung napapansin niyo po dyan, no, yung ating hiragana characters po kanina, merong kanya-kanyang stroking. No, hindi po basta-basta isinusulat po yan. Okay? So sa practice po natin, kailangan nyo po talagang isulat lagi yan
bibigyan ko po kayo ng daily task, no, na kailangan or paulit-ulit yung isusulat ang hiragana characters or katakana characters. Okay? So, kailangan po natin masaulo yung talagang kanyang stroke order at yung kanyang reading. Kaya po ang sabi ko po sa inyo, matututunan nyo po talaga dito ang pagsulat at pagbasa ng Japanese characters. No, so first, mapapansin nyo po dyan, yan po yung ating hiragana characters. So, makikita nyo po dyan, merong kanya-kanyang numbers. Okay, so ito po ay 1, for example. No, 1. So, ibig sabihin, makikita nyo po dito, kanan. So, ang pinaka-stroke order po niyan is 1, ulitin ko, 1, and then meron mapapansin kayo dito, number 2, pababa, 2, and then 3. Okay, so ganyan po ang pagsulat ng Japanese characters. So merong 3 strokes, merong 2 strokes. So ito ay character ng E. Next naman, no? Character ng E, 1, pababa, and then sa kanan, 2. Okay. So, kailangan nyo po talagang practicein or kailangan nating practicein yung pagsulat at pagbasa ng hiragana characters. Okay. So, any questions po? Questions? Wala po. Okay, wala. Okay. So, next. Okay, how to practice Japanese character writing. So, write the chart 5 pages or more per day. So, yan po yung gagawin po natin, no, sa ating daily task. No, bago tayo pumasok sa mga lessons, sa pag-aaral ng mga words, kailangan po nating ma-master ang pagsulat ng Japanese character. So, write the chart 5 pages or more using pencil with eraser in a yellow pad paper. No, kailangan po nating damihan yung pagsulat para masaulo po natin, no. So 5 pages or more. So papakita ko po sa inyo yung example kung paano tayo magsusulat niyan. Okay. So mamaya po malalaman po natin. Must write the chart based on a proper stroke order. So syempre po, kailangan po nating isulat yan sa proper stroke order para ma-memorize po natin at mapamiliarize yung tamang pagsulat ng Japanese characters. So it is important to memorize. Kaya nga, meron tayong memorize, no? It is important to memorize the character while writing. So hindi lang po basta sinusulat yan. No? Okay? So hindi lang po basta-basta isinusulat yan. Yung meron ka lang magawa, hindi po ganon. No? Habang isinusulat mo, kailangan mine-memorize mo din siya. Yung kanyang writing at yung kanyang reading. Okay? So challenge yourself pag pag medyo confident na kayo, no, na yun ay kaya nyo na, challenge yourself to write the character without looking at the chart. So unang-una, kailangan nyo pong tumingin muna sa chart, di po ba? So pag i-challenge nyo yung sarili nyo na isulat po siya na walang tinginan sa chart. Okay? So next is the video of each hiragana characters Kakijun stroke order. So next po is video po. Papanoorin po natin yung paano isulat yung hiragana characters. Okay, so next po is the video. So any questions po before we start the video? Sir, wait lang po. Meron daw pong hindi makapasok. Connecting daw po siya. Hindi natin yan. Kailangan natin. Naka-record naman siya, no? So kung hindi makapasok ngayon, naka-record naman tayo. Okay? Thank you po, sir. Okay. Okay, sir. So Saan next, po ba saan po ba makita yung recording po? Opo, ipapakita ko sa inyo. Pagkatapos ng ating papakita ko sa inyo kung saan, no? At saka sasabihin ko sa inyo sa GC, okay? Salamat, sir. Okay.
Okay, so next is the video na po tayo. So nakikita po? Yes po. Okay. Dito sir, kita. Yes, sir. Okay. So start na po natin. Okay po. So napansin niyo po? Ulitin ko po, no? Napansin niyo po yung kanyang stroking? Napansin niyo Yes po? po. Okay. So yung ating susundan, no? So kanina po meron tayong chart, no? So yun po yung susundan po natin para masaulo po natin ang patamang pagsulat ng hiragana characters, no? So mapapansin niyo po diyan, tama po lahat yung nasa stroking. No, ganun din po ang pagsusulat ng hiragana characters. So sa canvas po, makikita nyo or ilalagay ko po kayo sa canvas, no? Okay? So ilalagay ko po yun sa canvas ko and then ibibigay ko sa inyo lahat ng mga charts ng hiragana characters and katakana characters. Okay? So tuloy na po natin ang video. Panoorin po ha. Idea lang po para yung tamang pagsulat ng characters.
なにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわおんPinipili ko ang Del Monte Carbonara. Okay, so any questions po? None, sir. None. Okay. So now, May question ako, sir. Okay, ano daw? Okay lang ba, sir, basta kahit hindi maganda yung handwriting? Kahit hindi maganda yung handwriting. Okay, so hindi pa naman tayo nagsisimula, di ba? So kaya niyo pagandahin yan, no? So huwag niyo muna sasabihin na hindi pa maganda, pwede pa naman ma-practice, di ba? So napapractice pa naman yan, no?
So wala namang problema pero mas maganda kung maganda rin talaga yung handwriting, no? Basta yung mababasa malinis. Yun lang yun. Okay po? Yung mababasa at malinis. Yes, sir. Okay. So any questions po before we start or we proceed? Questions po? Wala na po. Okay. Sir. So next is the Dakuten and Handakuten. No? So kanina po meron tayong mga tinatawag natin na hiragana chart, di po ba? Okay. So Dakuten and Handakuten are marks. So ito ay mga marks lang po, no? Placed after certain hiragana that modify the way the consonant is pronounced. Okay. So meron tayong mga marks na inilalagay sa mga certain hiragana na mag-modify or mababago, no? So the way that the consonant is pronounced. So these marks indicate that the consonant of the syllable should be voiced. So yung mga consonants po natin magbabago once na nilagyan po natin ng mga marks na ganito. So ano po ba yung mga markings? So first, yung Dakuten, no? So makikita niyo po diyan, ito po yung kanyang marking. Ito lang po, ito. Yung dalawang kuhit sa taas, no? So yan po yung ating tinatawag na Dakuten. Or you can call it 10-10 para mas madali. 10-10. No, Dakuten or 10-10. So karaniwang ginagamit ang bigkas po ng Japanese diyan is 10-10. No. So mas ano naman yung Dakuten, parang yung kanyang meaning talaga. So ang talagang bigkas ng mga Japanese diyan or tinatawag ng Japanese diyan is the 10-10. So ito po yung 10-10. No, yung dalawang guhit. So for example po, no. So example na mababago yung kanyang consonant. So yung K lines kanina, yung sinabi ko po sa inyo, na ka, ki, ku, ke, ko. No, ulitin po natin. Yung mga K lines na ka, ki, ku, ke, ko. So pag nilagyan natin ng markings na ganito, okay? So pag nilagyan natin ng markings na ganito, magiging G lines po siya. So mapapansin niyo po dito sa kanan, nilagyan po natin ng markings na dalawa, yan po ay magiging ga, no? Magiging G lines na po. Or ano po ba yung mga G lines? Pag nilagyan po natin ng dalawang markings, or yung teng-teng, or dakten, no, magiging G lines po siya. So ang basa na po dyan, hindi na po siya ka. Yan po ay magiging ga. Okay? So lahat po ng mga K lines na ka, ki, ku, ke, ko. So mapapansin niyo po dito, lahat yan ay galing sa K lines. So pag tinanggal po muna natin itong mga dakuten or yung teng-teng, yan po ay K lines. So ka, ki, ku, ke, ko. So pag nilagyan natin ng markings na ganito, yan po ay magiging G lines na. So yan po ay ga, gi, gu, ke, go. So mapapansin nyo, lahat po yan ay merong marking. Yan po yung ating tinatawag na dakuten or tenten. So pag sa S lines naman po, nasa shi, su, se, so. So pag nilagyan natin ng marking na dakuten or yung tenten, yan po ay magiging Z lines or yung letter Z. So magiging za. Okay po? So pag tinanggal, kung wala itong markings na ito, ang basa po natin dyan ay sa. Ito po. So pag nilagyan natin ng markings, iyan po ay magiging za. No? So ito po ay za. Magiging Z. Za. And then yung next ay shi. Kung walang markings, yan po ay magiging shi. So once nilagyan nyo ng markings na 10-10, yung basa po dyan ay magiging G. So yan po ay isang special na character. So yan po ay basa dyan ay G. No, so wala po tayong, inuulit ko po, wala tayong C sa S lines. Yung po ay binabasa ng shi. So once nilagyan natin ng markings or 10-10, yan po ay magiging G. Okay, so next, yung su. So once nilagyan natin ng markings sa 10-10, zu, and then ze, and then zo. Ulitin ko po, yung S lines po natin, pag nilagyan natin ng 10-10, yan po ay magiging Z lines. So za, G, zu, ze, zo.
Okay, so next is yung ating T-lines, yung ta, chi, su, te, to. So once na nilagay nyo ng markings na 10-10, yan po ay magiging D-lines na po. So magiging da, ji, zu, de, do. Okay, so ito ay mga special characters. Yung napapansin nyo, hindi naman siya D, di ba? So yan po ay special characters. So once na nilagay nyo ng markings na ganito, ang basa dyan ay G. So once na nilagay mo ng markings na ganito yung tsu, yan ay magiging zu. So halos parehas lang siya na kanina. Okay. So next is H lines, yung ha, hi, hu, he, ho. So once na nilagyan natin ng markings na dakten or yung teng-teng, yan po ay magiging B lines. No? So ba, bi, bu, be, bo. Okay. So meron tayong notes dyan. Notes, yung she, magiging G. Yung chi, magiging G. So tsu, magiging z. So yan po ay pag nilagyan nyo ng markings ng 10-10. Okay, so next is yung markings na handakuten naman po. So handakuten, ito po siya, bilog na maliit sa taas. So kung kanina dalawang guhit sa taas, ngayon ay bilog. Okay. So handakuten or you can call it chisay maru. So ang ibig sabihin po ng chisay is small. Maru means circle. So makapapansin nyo ang markings na ito ay small circle. So yan po ay chisay maru. Tinatawag po ng mga Japanese yan na chisay maru. Okay, so example po, ha? Ang H lang po ang merong handakuten or chisay maru. Wala na pong iba. Sa H line lang po. So, kung kanina po, yung H line, pag nilagyan mo ng 10-10, yan ay magiging B lines. So, magiging ba, bi, bu, be, bo. So, pag yung H lines, yung ha, hi, hu, he, ho, ay nilagyan nyo ng chisay maru or yung maliit na bilog na small circle sa taas, yan po ay magiging P lines. So, pa, pi, pu, pe, po. Ulitin ko. Pa, pi, pu, pe, po. So, yan po yung gamit ni dakten and handakten. Si 10-10, dalawang kuhet, or si chisay maru na small circle. So, simula ngayon, patawagin lang po siya natin na 10-10 at chisay maru. So, any questions po? Questions? Sir, Sir, meron po ba talagang asterisk dun sa may ga, za, da, ba? Sa asterisk. Ito lang. Ito lang yung yung parang pag sinabi natin K lines, for example, ito, di ba? So, K line. Pag nilagyan natin ng kuhet or 10-10, yan po ay magiging ga, di po ba? So, ito na po yung kanyang line. So, magiging ga, gi, gu, ge, go. So, yung asterisk, wala pong ganun yan. No? So, ito lang po yung kanyang mga magiging tawag once na nilagyan po natin ng 10-10. Hindi po kasama yung asterisk. Okay po, sir. Nalito lang po. Okay. sir, yung K-line, S-line, T-line, and H-line lang po ba ang nilalagyan ng 10-10 Yes marking? po. Sila lang po. Wala na pong iba. Sila lang. Okay po, sir. Salamat po. So yung ang isa pa is yung chisay maru or yung small circle. Yung H-line lang po yung ginagamitan lang po natin ng chisay maru. Yan lang po. Sir, ano po yung pinagkaiba ng G sa S-line and ng G sa T-line? And Okay. Sa Okay. So may mga words. Okay. So may mga words na yung G ay yung isa lang, no? Meron ding word sa Japanese na ito yung ginagamit. Yung spelling lang po yung kanyang pagkakaiba. Ano po? So pag siyempre, pag sinulat mo at naging wrong spelling ka, siyempre mali yung pagkakasulat mo. Okay? So pero yung pronunciation the same. Spelling lang po yung pagkakaiba. So ang spelling po natin diyan ay hindi yung Romaji ha.
ang pinagbabasihan na natin ng spelling dyan ay yung mismong character. Okay? Naintindihan? Yes po. Okay. Question? Sir. Okay. Wala na po. Okay, so next naman po natin ay yung mismong chart niyan para makita nyo po talaga. Ayan na po yung kanyang chart. No? Napapansin nyo? May mga ano na yan? May mga 10-10. No? So, ga, gi, gu, ge, go. Za, ji, zu, ze, zo. Da, ji, zu, de, do. Ba, bi, bu, be, bo. Pa, pi, pu, pe, po. Okay, so sa Japanese character medyo ano tayo, no? Medyo meron siyang tawag doon. Parang pag madali kayong magkamali kung hindi nyo tatandaan kung yan po ba ay merong dakten at handakten. No. So pag tayo nagsulat, no, at ang gusto mong sabihin or gusto mong ipahiwatig ay ga. No. Isusulat mo yung ga pero nakalimutan mong lagyan ng teng-teng. So mali agad po 'yon, no. Yan po ay ka. Kung wala po tayong teng-teng, yan po ay ang basa diyan ay ka. So pag nilagyan niyo ng teng-teng, ang basa po diyan ay ga. Ito naman po. Pag tinanggalan niyo ng teng-teng at gusto niyo ipahiwatig is gi. Di po ba? Gusto niyo sabihin is gi or gusto niyo isulat ay gi at nakalimutan niyo lagyan ng teng-teng, mali po agad 'yon. So ang basa po kung wala pong teng-teng yan po ay ki. Ano po? So medyo madali kayong magkakamali kung hindi nyo talaga iintindihin or talagang hindi nyo sasanayin ng sarili nyo sa pagsulat ng dakuten at handakuten. So ito po yung kanyang chart, no? So dito naman po tayo sa Chisai Maru. So Chisai Maru means small circle. So kagaya po ng pagkakasabi ko sa inyo kanina, so pag yung ha, 'di ba? Pag tinanggal niyo po muna itong mga teng-teng niyan, yan po ay H line. So ha, hi, hu, he, ho. No. Pero pag nilagyan niyo ng dalawang guhit, yan po ay magiging B lines. So ba, bi, bu, be, bo. Okay? So yan po kung teng-teng ang ilalagay nyo. So kung yung H line ay ilalagay nyo naman ng Chisai Maru, no, ang basa na po dyan ay nasa P lines na po. So pa, pi, pu, pe, po. So ganyan po ang pagkakaiba ni dakuten at ni handakuten. So tandaan nyo, ito lang naman po yung mga ginagamitan natin ng tenten at ng Chisai Maru. So any questions po? None, sir. Okay. So next is the katakana chart. No. So katakana chart naman po tayo. So ulitin ko po sa inyo, ang hiragana chart ay ginagamit po natin sa Japanese characters. While katakana chart or katakana characters ay ginagamit po natin sa foreign language. So dalawa po ang sasauluhin po natin dito. So meron tayong hiragana chart at katakana chart. No, katakana hiragana characters at katakana characters. So ito po siya. Yan po ang ating katakana characters. So kagaya lang po ng hiragana chart, yun din po yung kanyang mga bigkas o yung kanyang mga pronunciation. So ang pagkakaiba lamang po, yan po ay iba. No. Ang pagkakaiba po ay yan po ay iba sa pagsulat ng hiragana. So merong kanyang pagsulat ng katakana characters. Okay, so kailangan po na talaga natin masaulo yung hiragana and katakana. Okay, so ito po yung kanyang katakana chart. So meron din tayong a, i, u, e, o, ka, ki, ku, ke, ko, sa, shi, su, se, so, ta, chi, tsu, te, to, na, ni, nu, ne, no, ha, hi, hu, or hu, e, ho, ma, mi, mu, me, mo, ya, yu, yo, ra, ri, ru, re, ro,
wa, wo, un. So parehas lamang po siya ng hiragana karakter. Ang pagkakaiba lang po ang pagsusulat. No? At iba rin po yung paggamit. So ulitin ko po, ang hiragana characters ay ginagamit po natin yan sa mga Japanese words, while katakana characters ay ginagamit po sa foreign words. So ano po ba yung mga foreign words? No. So for example lang po ng mga foreign words, pangalan po ninyo, pangalan ko. Pag pangalan ng foreigner, katakana characters po ang ginagamit. So dahil po tayo ay mga foreign. No. So pag tayo ay magsusulat ng pangalan, yan po yung gagamitin po natin. No, while sa Japanese, sa mga Japanese po, ang pangalan po nila ay naka-kanji or naka-hiragana. While sa atin po ng mga foreigners, katakana characters ang ginagamit. Kaya po, kailangan talaga nating matutunan ang pagsulat ng katakana kasi nga po, number 1, yan po yung gagamitin yung pangsulat sa pangalan po ninyo. Okay po, any questions po? Sir, sabay po ba natin ang pag-aaral no una-una po? Okay, so first week, ang gagawin po natin is hiragana. Hindi po sabay-sabay. So syempre, kahit naman po sino mahihirapan talaga kung sabay po natin pag-aaralan yan. No. So sa first week po natin, pure hiragana po ang pagagawa ko po sa inyo. And then sa second week, yung katakana characters naman po. Okay po? Thank you po, sir. Okay. So any questions po? Questions? Sir, Okay. may dakutin po ba sa katakana at dakutin? Okay. Meron po. No. So kagaya lang po sa hiragana karakter, ganun din po. So sa next po natin yan. So ngayon, i-discuss ko lang po sa inyo yung hiragana and katakana. Paggamit ng hiragana at pinakita ko sa inyo yung pagsusulat o yung pag ano. Pero simula bukas po, magbibigay na po kayo or magbibigay na po ako ng ating daily task. No? Daily task. Okay? So, ituturo ko sa inyo yung mga instructions kung paano natin gagawin yung ating daily task. So, kailangan lagi po tayong updated sa GC, no? Any questions pa po? Sir, Zoom meeting ba tayo palagi, sir? Hindi po. Hindi po. So, may Zoom meeting tayo. Meron tayong Zoom meeting after ng pagsulat ng hiragana and katakana character. So, first week, hiragana, di po ba? So, wala tayong Zoom meeting noon. So, kailangan nyo lang po sa akin magpasa araw-araw ng daily task. Okay? So, katakana, ganun din po sa second week. Wala din po tayong Zoom meeting. So, yun po ay magpapasa din kayo na sa akin ng daily task. Okay? So, kada meron tayong mga bago or mga bagong subject or yung meron tayong mga bagong lessons, doon po tayo magkakaroon ng Zoom meeting. Hindi po lagi-lagi. Naintindihan po? Sir, ano po yung schedule ng klase natin? Schedule ng klase natin is for, di ba asynchronous po tayo? Alam niyo po yung asynchronous? Yes po. Okay, so asynchronous, no, ibig sabihin magbibigay po ako sa inyo ng daily task. So gagawin niyo po yung task na yon sa isang buong araw. It's either gabi, umaga, hapon, wala pong problema. Basta maipasa niyo po yun nung ganong araw. Okay? Hindi po lalampas ng isang araw. Okay? Naintindihan po? Yes po, sir. Okay po. Kasi po, pag lumampas po tayo na isang araw, dadagdagan ko lang po yung inyong gagawin. Hanggang sa matambakan na matambakan. So, gusto nyo po bang matambakan na matambakan? Siyempre, ayaw po natin, di ba? Ayaw po, sir. Diba? At saka mahirap po magsaulo pag tayo ay tambak ng gagawin. Ang gagawin nyo lang po kasi is mamadaliin nyo lang. No?
hindi nyo talaga ma-memorize talaga. Or kasi nga, meron tayong step by step, no, para talagang madahan-dahan ninyong masaulo, no, yung ating mga task. Okay? Naintindihan po? Yes po. Yes po. Okay. So any questions po? At isa pa po. Okay. So lahat po ng inyong daily task ay isasubmit po natin sa Japan, no? Si Hino. So alam niyo po yung ano nyo? 'Di ba kay Sir Patrick meron kayong mga task din, di po ba? Meron kayong mga task din, di po ba? Yes po. Yes Opo, po. sir. Okay, so lahat pong yun, so araw-araw yung daily task or yung araw-araw yung ginagawa, lahat po yan ay minomonitor po. So kailangan po talaga nating gawin, no? At pagbutihan. No? So lahat naman po kayo, 'di ba, gustong mag-Japan? Wala naman po sa ating hindi naman gustong mag-Japan, 'di ba? Lahat po, 'di ba, gusto? Opo, sir. Oh, 'di ba? Opo, sir. Oh, yes po, sir. Sir, yes. Okay. Yes, sir. So kailangan talaga nating paghirapan, no? Dumaan din ako diyan from zero knowledge. So syempre, mahirap sa una. So sa una lang naman mahirap. No. So nandito po ako para gabayan po kayo, hindi ko po kayo para no. Pahirapan, di naman po. Ako po ay isang teacher, instructor. So ako po ay katuwang nyo, no. So alam ko mahirap talaga, pero kailangan talaga nating pagbutihan para maabot natin yung ating goal na makapunta ng Japan. Okay? Okay po, sir. Okay, sir. Okay. So next na po tayo, no? So medyo na ano tayo. So katakana, tapos na po tayo dyan sa katakana chart. So okay na po kayo? Any questions pa po? Wala na, sir. Okay na po. Wala na, Okay. sir. So next. So this katakana chart is the basic form of Japanese writing. So katulad po kanina ng hiragana character, ang katakana character ay isa ding basic form ng Japanese writing. So 46 characters excluding the Dakuten and the Handakuten. So kagaya lang po ng hiragana characters na 46 characters, ang katakana characters ay 46 din po excluding the Dakuten and Handakuten. So meron din po, ibig sabihin yan, meron tayong Dakuten at Handakuten. Meron tayong Tenten at Chisaimaru. So katakana characters is only used for foreign words. So yun yung pagkakaiba nila. Hiragana is for Japanese words, katakana is for foreign words. So hindi po siya naghahalo, ha? Baka syempre pagdating ng mga words, no? Kailangan alam nyo kung yung sinusulat nyo po ba ay katakana or hiragana. No, kasi baka maghalo. So ibig sabihin mali na po yung pag naghalo. Okay? Naintindihan po? Yes po. Okay. So next. So the katakana characters have also the same kakijun. So ano po ba yung kakijun? Ang kakijun ay stroke order like the hiragana characters. So meron din siyang stroke order. So tandaan nyo, ang pagsusulat ng Japanese characters is based on kakijun or stroke order. No, hindi po tayo basta-basta nagsusulat, no. Hindi kung saan-saan nyo pwedeng simulan, hindi po ganon. So meron tayong kanya-kanyang stroke order. So ano po ba yung stroke order niyan? So next, the stroke order chart. So iyan po yung kanyang stroke orders. So mapapansin nyo, kagaya din ng hiragana characters, meron din bilang. So merong 1 and 2. Okay. So may 1, 2, and 3 or more. No, 1, 2, or more. So meron tayo din diyang a, i, u, e, o, ka, ki, ku, ke, ko, ta, shi, su, se, so, and so on. No, so parehas lang po siya. Okay? So any questions po? None. Question. None, sir. Okay. Wala po. Okay, so next. So, next po ay yung video. Okay, so video po ulit naman. Kanina po, video po ng hiragana characters. Ngayon is video naman po ng
katakana characters? Okay po, naririnig, nakikita po yung ating video. Opo, sir. Kita. Okay. Sir. Okay. So, start na po. I O Ka Ki Ku Ke Ko Sa Shi Su Se So Ta
ちちつつててととななににぬぬねねののははひひふふへへほほままみみむむめめももやや
ゆ、ゆ、よ、よ、ら、ら、り、り、る、る、れ、れ、ろ、ろ、わ、わ、お、お、ん、ん、Okay, so mapapansin nyo yun po yung ating katakana chart. So any questions po? Any questions? Joshua? Wala po. Joshua Cortez? Questions ka? Wala po, sir. Napindot lang. Ah, okay. Okay, so any questions po? Okay, kung wala, diretso na natin. Okay. So next, katakana characters also have Dakuten and Handakuten. So meron din po tayong Tenten at Chisay Maru. So kagaya lang din po kanina sa hiragana. So pagkakaiba lang po is yung sulat. No? Okay, so K lines magiging G lines. So yung ka, ki, ku, keko, same. Magiging ga, gi, gu, ge, go. Once na nilagyan nyo ng 10-10. Kung mapapansin nyo, meron tayong symbols din dyan sa taas na dalawang kuhit. Okay. So, sa, shi, su, se, so. Magiging za, ji, zu, ze, zo. Za, ji, zu, ze, zo. Okay. So, yung S line magiging Z line. So, yung T lines magiging D lines. So, once na nilagyan natin ng 10-10, yung ta, chi, su, teto, magiging da, ji, du, de, do. Okay? So, yung H line naman po, ba, bi, bu, be, bo. So, H line, ha, hi, hu, he, ho. Once na nilagyan natin ng 10-10, magiging ba, bi, bu, be, bo. Okay, so Handakuten po ulit. Handakuten is yung Chisay Maru. So, small circle. So, small, yung H line, yung ha, hi, hu, he, ho. Pag nilagyan po natin ng Chisay Maru, yan po ay magiging P line. So, pa, pi, pu, pe, po. So, same lang po siya kanina. Katulad po ng hiragana characters. Ang pagkakaiba lang po is yung mismong pagsulat ng character. So, yun lang po yung pagkakaiba po nila. So, any questions po?
Any Wala questions? po. Wala na po, sir. Okay. Okay, so ito naman yung Dakuten and Handakuten chart ng katakana. So, ga, gi, gu, ge, go, za, ji, zu, ze, zo, da, ji, da, di, du, de, do, o pwede, or magiging ji yan, no? So, da, ji, zu, de, do, pa, pi, bu, be, bo, pa, pi, pu, be, po. So, ganun lang po yung pagsulat ng Dakuten and Handakuten chart ng katakana. Okay, so questions po ulit. So, ang kailangan po talaga natin dito is yung masaulo natin yung pagsulat at pagbasa. Yun naman po yung importante, no? So, sa unang tingin nyo, marami. No? Marami-rami po talaga. So, pag naisusulat po natin ng unti-unti yan, or napapractice natin ng unti-unti, makukuha nyo rin po siya. So, questions? Wala. Okay. Next. So, kung kanina, meron tayong Dakuten and Handakuten, meron naman tayong combination. No, so ano ba yung combination chart? So ibig sabihin ng combination chart, pinagsama. No, so nagiging combination. No, so hiragana and katakana have combination chart, which is very, so nakikita niyo po diyan, which is very important in Japanese reading and writing. So very important combination chart. Okay. How to make a combination characters. No. Paano po gumawa ng combination characters? So, all of the E sounds, so ano po ba yung mga E sounds na yan? From hiragana and katakana. So, for example po, yung ki, shi, chi, ni, hi, mi, ri. Okay, ulitin ko. Ki, shi, chi, ni, hi, mi, ri. Can be combined with a small ya, you, yo. So, ulitin ko. All of the E sounds. So, E sounds, pag sinabi natin mga E sounds, no? Okay. So, ito po yung ki, shi, chi, ni, hi, mi, ri. So, E sounds. So, lahat na nagtatapos sa E. No? E. So, wag niyo pong sanayin ng sarili niyo sa pagbigkas ng letter I. No? Letter I sounds. Kasi Japanese language po tayo. So, ang basa po dito ay E. No? Okay, so E sounds from hiragana and katakana. So sounds yung pag-uusapan po natin. So ki, shi, chi, ni, hi, mi, ri. So can be combined. So pinagsasama po ng with small ya, you, yo. Small. So ibig sabihin, kino-combine po sa maliit na ya, you, yo. Okay, so paano natin gagawin po 'yon? So for example po, kunin po natin yung ki. No? So, ki. So, pag nilagyan po natin ng small ya, yan po ay magiging kya. No? Kya. So, bakit po kailangan small? No? Kasi nga po, pag ginawa nyong malaki yan, ang magiging basa dyan ay ki, ya. No? Ki, ya. So, pag yan ay combination, no? Isang malaking ki at isang maliit na ya, yan ay magiging kya. So pag naman maliit na yu at maliit na ki ang pinag-combine nyo, magiging q. So pag malaking ki at maliit na yo, yan ay magiging kyo. So any questions ba bago tayo mag-proceed? So questions po? Naintindihan po? So, importante po ito ha, combination chart. So, bago tayo mag-proceed, kailangan ko muna ng ano nyo. Kung talaga naiintindihan po ba. Opo, sir. Opo, sir, naintindihan po. Naintindihan po? Opo. Okay. Opo, sir. Opo. Okay. So, next, meron tayo dyan na she. Di ba? She. So, yan po ay isang E sound. She. So, pag nilagyan natin ng maliit na ya, no, she plus small ya, yan po ay magiging siya. No. So, pag malaki na she at malaking ya, ang basa dyan ay siya. No. So, mali po yun. So, she plus maliit na ya, yan po ay magiging siya.
So, she, maliit na yu, yan po ay magiging shu. She at maliit na yo, yan ay magiging sho. Okay, so ganun po ang paggamit natin ng combination chart. So next is chi. No, chi. So once na nilagyan natin ng maliit na ya, yan ay magiging cha. No, maliit na yu, yan ay magiging chu. Chi plus maliit na yo, yan ay magiging sho. No, so next, ni. Dito naman tayo sa ni. Ni plus maliit na ya, yan ay magiging nya. Ni plus maliit na yu, yan ay magiging nyu. Ni plus maliit na yo, yan ay magiging nyo. So next is he. He plus maliit na ya, yan ay magiging hiya. He plus maliit na yu, yan ay magiging hyu. He plus maliit na yo, yan ay magiging hyo. Okay, so next, me. Me plus maliit na ya, yan ay magiging mya. No, hindi yan magiging miya. Pag nilagay nyo ng malaki, magiging miya. Pero pag maliit yan, yan ay magiging mya. And then, next, me plus maliit na yu, mu. Me plus maliit na yo, nyo. Okay, so ri. Next is ri. Ri plus maliit na ya, yan ay magiging ria. Ri plus maliit na yu, yan ay magiging ryu. Ri plus maliit na yo, yan ay magiging ryo. No, so kahit po sa teng-teng, pwede po yan. No, kahit meron pong teng-teng or handakten or chisay maru. So pag teng-teng, syempre nasa G-lines na yan. Pag gi, no, yan po ay gi. Gi plus maliit na ya, yan ay magiging ya. Gi plus maliit na yu, yan ay magiging yu. Gi plus maliit na yo, yan ay magiging yo. Okay, so pag dito naman po tayo sa G. Okay, ni teng-teng, no? So she, pag nilagyan ng teng-teng, yan ay magiging G. So ja, ju, jo. Next, B naman po tayo. Kanina po is he. Magiging B lines naman po. Bya, byu, byo. And of course, ang pinakahuli for chisay maru is P. No, pya, yu, pyo. So tandaan nyo po ulit, E-sounds lang po yung ating pwedeng i-combine sa small ya, yu, yo. At yung small na ya, yu, yo, yan lang po yung ating gagamitin for the combination chart. So ito na po mismo yung lahat ng combination chart. So kung magtatanong kayo na kung merong ba sa katakana ng ganyan, parehas lang po. No, so ang pagkakaiba lang po is yung sulat. Yun lang po yung pagkakaiba. At hindi nyo rin po pwede, hindi rin po ulit pwede na yung small ya, yu, yo ng hiragana ay kumombine sa katakana. So kung ano man yung sa katakana, ay yun din yung combination chart. So katakana lang. Pag hiragana, yun din yung kanyang combination. Yun din yung hiragana lang. So for example po, kung bakit po mahalaga or very important yung paggamit po natin ng combination chart. So for example po, meron tayong words na mga kailangan natin ng combination chart. No? So isa lang, meron po tayong example. No? Okay? So example, kaisha. Ulitin ko, kaisha. So kaisha means company. Okay. So pag sinulat po natin ng hiragana yan, so syempre, ito po ay Japanese word. No, kaisha. Hindi naman po siya foreign word. So yan po ay isang uri ng Japanese word. So kailangan po nakahiragana. Okay. So mapapansin nyo, ito po yung tama niya. So kaisha. Kaisha. So maliit po yung kanyang ya. Ito po. No? So kaisha, ibig sabihin po, tama po siya. So yan po yung kanyang spelling or yung kanyang pagsulat ng hiragana. So pag ginawa niyong malaki, siya, no? Okay? Pag yan din ay kasing laki nito, ni shi, no? Yang basa dyan ay kaishiya. Ito na po yung kanyang bigkas. Kaishiya. Sabi ko po sa inyo, pag combination chart, yan ay magiging yung shi at maliit na ya, yan ay magiging siya. So, kaisha.
Kaisha means company. Kaishiya, wala po tayong ganon na word sa Japanese. Okay po? So, any questions po sa ating combination chart? Questions po? Wala, sir. Okay na. Okay. So, naintindihan po talaga? Naintindihan? Honestly, naintindihan po? Okay. Okay po. So, next. So, ito po yung ating combination chart. No? Okay. So, itong sa taas. Okay. So, nakikita nyo po. Ito yung tinuturo ng aking cursor. Nakikita po? Nakikita po? Okay. So, dito, no, ito po. Dito, ito po yung combination chart ng hiragana. Okay. So, ito po yung combination chart ng hiragana. Ito pong nasa taas. No, simula po dito hanggang dito. Combination chart po ng hiragana. Sa baba po, ito po yung combination chart ng katakana. Okay. So, kagaya po ng pagkakasabi ko sa inyo kanina, pag sa hiragana, ang combination lang niya is hiragana lang. No? Pag sa katakana, ang combination niya is katakana lang. So, for example po, ki, ito ay ya. So, ito ay magiging kya. So, dito naman siya sa hiragana. So, kya, kya, kyu, kyu, kyo, kyo. Okay? So, ang combination na ya, yu, yo ay nakakatakana rin. Kung katakana characters tayo. Pag hiragana characters, ang combination din po niyan is hiragana characters. Okay, so tandaan niyo po maigi, itong nasa taas, ito po yung ating hiragana combination chart. Itong nasa baba, ito yung ating katakana combination chart. No? So magsusulat po tayo, syempre sa daily task po natin. So ang magiging daily task po natin for first week is 5 pages ng hiragana character, 5 pages ng hiragana chart, 5 pages ng Dakuten and Handakuten na hiragana, and then 5 pages ng combination chart na hiragana. Yun po yung gagawin po natin every day. So isang day, mga 15 pages po, no? So 5 pages ng hiragana chart, 5 pages ng Dakuten and Handakuten chart, 5 pages ng combination chart. Okay? So sa second week naman po, 5 pages ng katakana chart, 5 pages ng katakana, Dakuten and Handakuten, and then 5 pages ng katakana combination chart. So yun po yung ating gagawin for this whole week. Or first week, hiragana, second week, katakana. So any questions po? Sir, everyday yun, sir, no? Yes po. So, one day, for example po, di ba, ngayon is first week po natin. So, first week, so simula po bukas yan, ha? Simula po bukas. Ngayon is orientation po. Simula bukas, magbibigay na po ako ng ating daily task. No? So, bukas po ay simula ng first week. So, ano po ulit yung first week natin? Yung hiragana, di po ba? Okay. So, hiragana. So, one day, no? So, one day, 5 pages ng hiragana chart, 5 pages ng hiragana Dakuten and Handakuten, and 5 pages ng combination chart na hiragana. So, kung lahat-lahat, yan po ay 15 pages. No? So, one day is 15 pages. Okay? So, yun yung sa ating first week. Every day po yun, 15 pages. Ang quota nyo is 15 pages, 15 pages, 15 pages, 15 pages, 15 pages. Okay? So next second week is the katakana. Okay, so katakana ganun din po. No? Questions? Naintindihan po? Okay po, sir. Okay. Yes po, sir. Okay. So questions? Sir, may mga particular na sheets po ba kayong ibibigay sa amin para doon po Yes kayo po. magsulat?
Yes po, sa Canvas po. Ito pong PowerPoint na pinakita ko sa inyo is makikita nyo rin sa Canvas. Okay, so simula mamaya, so mag-abang kayo mamaya ng, kasi gagawa ako ng, meron akong Canvas para sa inyo. No, so i-add ko na lang kayo. So hintayin nyo yung aking, may Canvas po ba kayo? Yes po. Yes Okay. po. Okay, so kung may Canvas kayo, hintayin nyo lang yung aking invitation. No? So makikita nyo agad to, yung ating PowerPoint. So makikita nyo rin yun doon. Okay? Naintindihan? Yes, sir. Okay po. So tandaan nyo ha, dito sa taas yung hiragana chart, combination chart, and then sa baba yung katakana combination chart. Any questions po? None. Okay. So next. Okay, so ito na po yung ating daily task, no? So assignments, no? Okay, so Monday to Friday. So first week per day. Ayun na po, nakalagay na po dyan. First week per day, write the hiragana chart, 5 pages. Write the hiragana dakuten and handakuten, 5 chart, 5 pages. Write the hiragana combination chart, 5 pages. So per day po yan, no? Sa ating first week, paulit-ulit lang po natin gagawin ito sa first week. Okay? Kailangan nyo pong ipasa sa email ko. Sa email ko nyo ipapasa ha. So ipopost ko kung ano yung email ko. Okay? Naintindihan? Sir. Okay. So next, second week. So second week naman po, per day. Sa second week po natin, napag-usapan po natin is yung katakana. So write the katakana chart, 5 pages. Write the katakana kadakuten and handakuten chart, 5 pages. Write katakana combination chart, 5 pages. No? So second week, per day. Per day po itong isang anong to. Okay po. So please write your assignments in a yellow paper and I will check it every day. No, so kahit hindi naman po yellow paper, basta mo malinis yung pagsusulatan nyo, okay na po 'yon. No. Basta po ang ano ko sa inyo is malinaw at malinis. So pipicturean nyo po 'yon. No. And then ipapasa nyo sa email ko. So meron po tayong rules, no? So ipapakita ko po sa inyo yung example kung paano natin isusulat siya. Okay? So, ito po yung ating pagsulat. Okay. Wait lang po. So, ito ay yung isang klase ng pagsulat natin ng chart. No? Okay. So, susulat nyo po siya ng nakalapis. Okay po. Naintindihan? Pencil po ha, pencil. Ang pagsulat po natin yan. Naintindihan po? Yes po. Yes po, yes po. Okay. So pagsulat natin ng okay. So pagsulat natin ng characters, kailangan po naka-pencil. Okay. Pero susulat niyo yung pangalan nyo ng naka-ballpen. Susulat niyo yung pangalan nyo na naka-ballpen kung anong batch kayo. So for example, ito, mababasa, makikita niyo diyan. Ballpen po 'yan. No? Ang characters po binusulat po natin ng lapis. Okay? So yung ating pangalan, batch, and then yung date. No, kailangan po naka-ballpen 'yan. Ulitin ko po, yung name, batch, and then yung date, kailangan po naka-ballpen 'yan. And of course, susulatan niyo ng naka-ballpen yung pages ng bawat isa. Okay? Ulitin ko po, ang name, batch, date, and then yung bawat pages ng gagawin nyo, kailangan po naka-ballpen. No? Okay po? Naintindihan? Apo, sir. Okay. No? Ulitin ko ulit, pangalan. So mahalaga po kasi to, no? Mahalaga to. So yung name, batch, and then yung date, pages,
yan po ay naka-ballpen. Pero yung mismong characters, nakalapis po. Para kung magkamali man lang kayo sa sa pagsulat nito, pwede niyo mabura. Pero dito po sa pangalan, batch, date, at saka yung pages, bawal po ang erasure dyan. No? Naintindihan po? Opo, sir. Okay. So, any questions po? So, hindi po, kung ipopost ko rin po sa inyo sa GC, no, kung paano yung magiging rules natin. So, ngayon, niliwanag ko muna sa inyo kung paano yung rules natin sa pagsulat. Okay? Naintindihan po ulit? Opo, sir. Okay. Opo, sir. Sir, bukas po simula ng pagsulat namin yan, no? Yes, sir. Bukas po. So ngayon, orientation. Kailangan nyo muna malaman kung ano yung gagawin natin. Kung paano yung pagsulat, yung mga stroking, no? So bukas, simula na tayo sa asynchronous. Sir, excuse me po. Pwede po ba yan ma-send sa GC, sir? Para makita lang po sa... Wala pong problema. No, wala pong problema. Itong mismong picture? Opo, sir. Okay. So, Parang ulitin ko po ha. mapupya. Pag yung hiragana chart, syempre, lalagay yung pangalan, di ba? Lalagay yung pangalan, batch, date, na naka-ballpen, and then yung pages. So, ganun din po sa Dakuten and Handakuten. Meron din tayong pages niyan, no? So, meron tayong pages 1 hanggang 5. So, ganun din. Pangalan, date, batch. And then sa combination chart naman po, pangalan ulit, batch, date, and then pages. Okay? Naintindihan? Yes, sir. Yes po, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so balik po tayo sa ating PowerPoint. Okay, so domo arigato gozaimashita. Thank you very much. No, so yun po ang ibig sabihin po. So domo arigato gozaimashita. Okay, so ito po yung kanyang sulat ng hiragana characters. So syempre po yan ay Japanese words, no? Naka-hiragana. So domo arigato gozaimashita. Thank you very much.